Parang ang NTC na ang nagiging complainant, ang NTC pa ang nagiging huwes, at ang NTC pa ang nagiging korte. Dumating kanina rito sa tanggapan ng NTC dito sa Quezon City ang mga abogado ng TV network na Sunshine Media Network International o SMNI na sina Attorney Mark Tolentino at si Attorney Rolex Suplico. Sa umano'y paglabag ng SMNI sa prangkisa nito na ibinigay ng Kongreso noong 2019. Nagugat ito sa pahayag ng hosts ng dalawang programa ng SMNI. Kasama na dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Jeffrey K. Eric Celis. Nag-file kami ng motion to inhibit the commissioner and her two deputies. Na-receive na to ngayon, no? Itong kopya natin, wala pa itong tatak kasi nasa press kit to. Pero na-receive na ito at final na namin sa hearing officer. Okay? Ngayon, bakit kami merong motion to inhibit? Now, ito, ang korte, NTC. Ang complainant, NTC rin. Ayan o, complainant. Oo. Pag ngayon, ito yung order. Sa order, merong mga dispositive portion. Ang dispositive portion, yung orders ng NTC. Ito, oh. Ito yung mga dispositive portion, no? Hereby directs, hereby orders, hereby enjoin. May mando. Pinirmahan ng tatlo. Ano naman, may justisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? I-refers to sa Department of Justice. So mag-assign yung DOJ ng bagong mag-decide about this case. Kasi ang nangyayari kasi dito, ang NTC, sila ang judge, sila ang fiscal, so sila din ang complainant. So yun ang nangyayari. So due process dictates a cold neutrality of an impartial judge and must appear to be impartial. So hindi na sila impartial but must appear to be impartial, and we cannot expect due process in this office. Lalo na sa tatlong yung commissioner at yung dalawang deputy commissioners. In short, we cannot expect justice from the NTC in this case. The NTC is the judge, the NTC is the complainant, the NTC is the executioner. We cannot expect justice from the NTC. Sir, ano po nangyari doon sa hearing? Well, dito nag-question kami sa authority kasi we feel that the three commissioners, that commissioner and her two deputies, dapat sila ang nag-hear ng kaso because this is of utmost importance and the public is interested in this issue. Ang public interest ito mataas, dapat silang tatlo ang nag-hear dito. So, diniligate nila yun sa hearing officer. So, kinwestiyon namin, ano bang authority ng hearing officer para mag-conduct ng hearing instead of the commissioner and her two deputies? Is not the usual.